Tatlong araw na lamang po undas na pero kalinus-lunus pa rin ang lagay ng mga sementeryo sa ilang probinsya. Sa ilang bayan sa Bulacan, lubog pa rin sa baha ang mga nitsyo. Sa Zamboanga City naman, nilamon ng dagat ang kalahati ng isang sementeryo. May report si Ivan Mayrina. Magdadalawang linggo na mula ng malalasang bagyong Lando pero hanggang ngayon, lubog pa rin sa bahang ilang sementeryo sa Kalumpit sa Bulacan. Kung hindi raw huhupa ang tubig, baka postpone muna ang pagunita ng undas sa mga apektadong sementeryo. Medyo ito, mga 2 linggo pa ito. So kung hindi huhigupin? Hindi matutuloy ang undas. Pero- Kami hindi makakapunta ngayon. Sa Kalumpit Public Cemetery hanggang tuhod pang taas ng tubig, habang sa St. Joseph Catholic Cemetery, kung hindi lubog sa baha, balot ng putik ang ilang nicho. Isa lang sa isang taon, ganito pa inaabot ng mga patay, laging baha. Paano po na anuhan sila, matutulusan kung laging may tubig, mahirap naman po makipagsapala rito, lalo na kung may kasama kayong mga bata. Ganito rin ang sitwasyon sa Santa Ana Cemetery sa Hagonoy. Sa ngayon, pilit na nililinis ng ilang residente ang mga puntod, kahit papahirapan ang pagpipintura dahil sa putik na kumapit sa mga nicho. Ang ibang daanan sa sementeryo tinambakan muna ng lupa para madaanan. Lubog din sa tubig ang ilang sementeryo sa Zamboanga City, hindi dahil sa baha, kundi dahil sa alon na umaabot sa mga puntod kahit pa may seawall sa lugar. Nasisira na ng ilang libingan dahil sa tubig. Ang sementeryo nga sa Barangay Patalon, kalahati ng nilamon ng dagat. Ito naman ang problema sa Barangay Kataasan sa Dinulpihan sa Bataan. Ang lumang sementeryong pag-aari ng Simbahang Katoliko, ginawang tambakan ng basura. Ayon sa Barangay Chairman, 6 na taon na nakalilipas mula nang ipatigil ang paglilibing sa 2 hektaryang sementeryo. Mula noon, mistulang inabandonan na raw ito. Dapat po sana, kung pag-aari talaga ng simbahan to, dapat madali nila kung ano dapat nilang gawin para malinis. Ginagawa ang basura, ang gitna sa baryo ko Ang gitna ko sa mga tao. Nakakaroon ng sakit yung mga tao nakapaikot sa sobrang dumi. Ang mga nicho naman sa public cemetery sa Dumaguete City ide-demolish dahil sira-sira na. Ililipat muna ang mga buto ng mga yumao sa isang bone chamber. Pero reklamo ng mga kaanak ng mga nakalibing, mahal ang storage fee. At dahil sisimulan ng demolition bago mag-undas, tanong ng mga naulila, saan sila magtitirik ng kandila? Ipangguba na dayon nanay mga bukog, atong mga bukog atong gipamutang og mga plastic bag dayon kinsa tong mga tag-iyaan na mo na nang nay tag 4,000 pesos per kuan bone chamber bulutangan. Well, naman tay kuan dia, naman tay common altar o chapel. Ana sila dito manangkot. Ivan Mayrina, GMA News.